Noong ika-30 ng Hunyo taong 2019, isang 39 na anyos na lalaki na nagngangalang Yoon Sang-yup ang nagpunta sa isang picnic kasama ang kanyang asawa at ilang kaibigan sa Gapyeong Valley na matatagpuan sa Gapyeong County sa gitna ng Gyeonggi Province sa South Korea. Kilala ang lugar bilang isang sikat na destinasyon para sa mga turista at dahil malapit ito sa downtown Seoul at may maayos na transportasyon, hindi nakapagtatakang maraming tao ang bumibisita rito. Isa sa mga taniyag na atraksyon sa Gapyeong ay ang Longsi Waterfall. Gayunpaman, ang isa dapat sanay masaya at hindi malilimutang bakasyon ay unti-unting nauwi sa isang maingat na pinagplanuhan at tusong krimen. Bandang 8:00 ng gabi, bigla umanong nahulog si Yoon Sang-yup sa batis at nalunod. At sa oras mismo ng insidente, hindi raw agad napansin ng kanyang asawa at mga kaibigan ang nangyari. Dahil dito, nalampasan nila ang pagkakataong mailigtas sana siya. Nang tumagal pa ang ilang sandali, doon pa lamang nila natuklasang pumanaw na si Yoon at agad na nag-report ang mga kaibigan niya sa pulis. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung mahilig ka sa misteryo at malalim na investigasyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga kwento na ating bubuksan. Pagkatapos magsagawa ng investigasyon, itinuring ng pulisya ang pagkamatay ni Yoon bilang aksidente dahil wala silang nakitang indikasyon ng panlabas na puwersa. Dahil dito, idineklara nilang isa itong karaniwang kaso ng pagkalunod at walang pinaghihinalaang suspect. At kahit nangyari ito sa isang tanyag na lugar ng turista, mabilis na nalimutan ang insidente at maraming tao ang hindi man lang nakaalam na may ganitong pangyayari. Ngunit pagsapit ng Nobyembre, nagparehistro ang asawa ni Yoon na si Lee Eun-hye upang lumabas sa sikat na programang South Korean na Unanswered Questions, isang palabas na kilala sa pagbubunyag ng mga isyong nakakabahala sa lipunan. Sa episode na iyon, inakusahan ni Lee Eun-hye ang isang South Korean insurance company na paulit-ulit umanong tumatanggi na ibigay ang insurance payout matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Bago pumanaw si Yoon Sang-yup, may kinuha siyang insurance policy kung saan sa pagkakataon ng insidente o pagkamatay, obligadong magbayad ang kumpanya ng 800 million won, katumbas ng humigit kumulang 36 hanggang 37 million pesos sa kanyang pinakamalapit na kaanak. Sa mga buwan matapos ang insidente, patuloy na humihiling si Lee Eun-hye na ibigay na ng insurance company ang naturang payout. Subalit tumanggi ang kumpanya dahil pinaghihinalaan nila na posibleng may kaugnayan si Lee sa nangyaring aksidente. Nang ilabas ang investigasyon ng reporter, agad itong nagpasiklab ng mainit na diskusyon sa publiko. Ibinahagi rin ng production team sa pulisya ang buong resulta ng kanilang pagsisiyasat. Noong Pebrero taong 2021, nagpasya ang pulisya ng South Korea na muling buksan ang investigasyon sa insidente ng pagkalunod sa Gapyeong. Pagkatapos ng 9 na buwan ng masusing pagsusuri at pagkalap ng ebidensya, inilabas na ng prosekusyon ang kanilang opisyal na resulta. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba ang totoong nangyari? Para maunawaan ito, kailangang balikan natin ang mga pangyayari noong araw na iyon. Noong ika-30 ng Hunyo taong 2019, si Lee Eun-hye ang nag-organisa ng isang outing sa Gapyeong Valley para sa 7 tao. Mahalagang maunawaan muna natin ang mga relasyon sa loob ng grupong ito. Ang unang mag-asawa ay si Lee Eun-hye at ang kanyang asawa si Yoon Sang-yup. Ang pangalawang magkasama ay isang lalaking ang apelyido ay Lee at ang kanyang girlfriend na si Choi. Ang pangatlong magkasama ay si Kim at ang kanyang girlfriend na si Lee. At ang huling kasama ay si Cho Hyun-soo. Isa sa mga dapat bantayan ay si Cho Hyun-soo. Bukod sa kasing edad siya ni Lee Eun-hye, napakalapit din ng relasyon nila sa isa't isa. Mayroon silang lihim na ugnayan. Hindi alam ni Yoon Sang-yup na niloloko siya ng kanyang asawa at higit pa roon, may lihim din siyang relasyon sa lalaking nagngangalang Lee. Sa 7 taong kasama sa biyahe, wala ni isa sa kanila ang personal na kilala ni Yoon maliban sa asawa niyang si Lee Eun-hye.
Lahat sila ay mga kaibigan ni Lee Eun-hye. Bandang 3:00 ng hapon, dumating ang grupo sa waterfall at nagsimulang mag-enjoy sa paglangoy at paglalaro. Ngunit si Yoon Sang-yup na sobrang takot sa tubig ay nag-atubiling sumali. Sa kabila nito, ipinilit ni Lee Eun-hye na umupo ang kanyang asawa sa isang inflatable float. Pagkatapos, hinila ni Cho Hyun-soo ang float papunta sa mas malalim na bahagi ng tubig dahilan para lubos na matakot si Yoon Sang-yup. Ilang ulit siyang nakiusap na itigil ito ngunit hindi siya pinansin ni Cho at patuloy siyang hinila palayo. Samantala, relax lang na nakaupo si Lee Eun-hye sa pampang habang ini-enjoy ang simoy ng hangin. Habang pilit na pinapaandar pabalik ni Yoon Sang-yup ang float para makalapit sa pampang, niyog-yog naman ito ng malakas ni Cho Hyun-soo, iniwan siyang walang magawa kundi makiusap na tumigil na. Ang video na ito ay nakunan bandang 6:00 ng gabi at malinaw na makikita kung gaano katindi ang takot ni Yoon Sang-yup sa tubig. Nang umabot sa social media ang video na ito, mabilis itong sumiklab sa atensyon ng publiko. Nakakuha ng 5 million views sa loob lamang ng isang linggo at maging ang interes sa presidential election noon sa South Korea ay nahigitan pa. Pagbalik sa kaganapan noong araw na iyon, bandang 8:00 ng gabi habang papalubog ang araw, naghahanda na sanang umalis ang grupo. Sina Kim at ang girlfriend niyang si Lee ay nauna nang bumalik sa parking lot. Ngunit bigla na lang nagmungkahi si Lee Eun-hye na tumalon mula sa cliff papunta sa ilog bago sila umuwi para hindi daw masayang ang kanilang biyahe. Kita namang ayaw ni Yoon Sang-yup na sumubok ng ganong activity pero dahil 4 sa 5 natitirang tao ay pumayag, napilitan siyang sumama sa pag-akyat sa 13-foot high na jumping platform. Ang dalawang lalaking sumang-ayon na tumalon, sina Cho Hyun-soo at ang lalaking nagngangalang Lee ay pareho ring may kakaibang ugnayan kay Lee Eun-hye. Nang makita ni Lee Eun-hye na nag-aatubili ang kanyang asawa, tinuligsa niya ang pagkalalaki nito at nagbitiw pa ng pahiwatig na siya mismo ang tatalon kung hindi ito papayag. Sa huli, napilitang umayon si Yoon at tumalon kasama ang dalawang lalaki. At tulad ng nalalaman natin, si Yoon Sang-yup ay tragikong nalunod. Sa puntong iyon, tumawag si Cho Hyun-soo sa mga otoridad at pagdating ng mga rescuer, nakuha nila ang katawan ni Yoon mula sa tubig ngunit habang isinasagawa ang paunang investigasyon, nadiskubre ng pulisya na si Lee Eun-hye ay isang habitual liar. Hindi rin siya pumasa sa polygraph test. Sinabi ni Lee Eun-hye na hindi niya raw narinig ang sigaw ng kanyang asawa ngunit salungat dito, kinumpirma ni Cho na kasama niya noon na narinig niya ang isang malakas na hiyaw. Bukod pa rito, batay sa forensic examination, maraming air bubbles ang nakita sa parehong baga ni Yoon Sang-yup. Ang mga bula ay nabuo dahil sa patuloy niyang pagkikipaglaban at pagsisikap na makaligtas habang siya ay nasa tubig. Sa mas simpleng paliwanag, matapos mahulog sa tubig, nagpumiglas ng paulit-ulit si Yoon Sang-yup upang sagipin ang sarili. At ang ganitong klase ng ingay at pag-splash sa tubig ay hindi magiging tahimik ngunit wala ni isang tao ang nagsabing narinig nila ito. Ayon kay Cho Hyun-soo, ang lugar kung saan tumalon si Yoon Sang-yup ay napakalapit di umano sa kinaroroonan niya. Nang mapansin nilang may mali, naghanap daw sina Cho at Lee Eun-hye ng life preserver habang lumangoy si Cho Hyun-soo papunta sa mismong spot kung saan tumalon si Yoon. Kung pagbabasihan ang lapit nila sa isa't isa, logical na dapat ay nakita niya agad si Yoon. Ngunit sinabi ni Cho Hyun-soo na hindi niya makita si Yoon Sang-yup dahil masyado raw madilim. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung tinutulungan ba talaga ni Cho si Yoon o pinapabayaan. Pagkatapos ng insidente, bilang asawa, kapansin-pansin na walang anumang sinyalis ng pagdadalamhati si Lee Eun-hye. Sa halip, relax lamang siyang nakipagkita sa kanyang kalaguyo at agad na humingi ng 800 million won, katumbas ng 36 hanggang 37 million pesos mula sa insurance company. Subalit hindi basta naloko ang kumpanya. Lumabas sa investigasyon na ang insurance policy ay 4 na oras na lang bago tuluyang mag-expire dahil sa hindi nabayarang premiums at sa parehong oras ay naganap ang pagkalunod ni Yoon Sang-yup. Dahil sa pagdududa ng insurance fraud, agad nilang tinanggihan ang claim.
Dito nagsimulang kabahan si Lee Eun-hae. Naramdaman niyang kinakailangan niyang lumapit sa media upang akusa ng insurance company. Ngunit hindi niya inakala na ang mismong hakbang na ito ang magpapalala ng sitwasyon at magdadala ng matinding kahihinatnan para sa kanya at sa kanyang kasintahan. Habang lumalalim ang usapan, marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang naging motibo ni Lee Eun-hae para itulak ang kanyang asawa patungo sa trahedya. Ayon sa investigasyon, ipinanganak si Lee Eun-hae noong 1991 sa Yeonsu-dong, Incheon, South Korea sa isang pamilyang lubhang nahihirapan. Parehong may kapansanan ang kanyang mga magulang at namuhay sila sa matinding kahirapan. Nakatira silang lahat sa isang maliit na tahanang 215 square feet lamang at umaasa sa tulong ng gobyerno para mabuhay. Sa simula, halos walang nakakaalam sa pamilya ni Lee Eun-hae at wala silang anumang social standing. Noong Marso taong 2002, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng pamilya ni Lee Eun-hae. Isang programa na tinatawag na Sunday Night Love House na tumutulong magpatayo at mag-ayos ng mga bahay para sa mga pamilyang nangangailangan ang lumapit sa pamilya ni Lee upang magbigay ng tulong. Sa panahong iyon, si Lee ay nasa ika-6 na baitang. Mabait, mahinahon at masunurin ang impresyon sa kanya. Kahit nahirap sa buhay ang kanyang pamilya, nananatili siyang positibo. Hindi niya kailanman ikinahiya ang kanyang mga magulang at nangarap siyang maging singer balang araw upang maalagaan at suklian ang kanilang pag-aaruga. Nangako pa siya na pagtanda niya, tutulungan niya ang mga taong nangangailangan gaya ng pagtulong na natanggap niya. Pagkatapos ipalabas ang episode, mabilis na nakuha ni Lee Eun-hae ang simpatya ng publiko sa South Korea. Nakilala siya bilang isang mabait at masipag na anak at tinawag pa nga siyang Little Angel. Para sa maraming magulang noon, siya ang naging modelo ng mabuting bata ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. Ang dating batang malaanghel ay biglang nawala. Unti-unti ring napabayaan ang pangarap niyang maging singer at ayon sa investigasyon, pagdating niya sa edad na 15, nagsimula si Lee Eun-hae na makipagkita sa isang middle-aged na lalaki bilang kapalit ng pera. Matapos makatanggap ng 160,000 won, tinatayang 6,500 hanggang 6,600, naramdaman niyang ito ay isang paraan para kumita ng walang kahirap-hirap gamit lang ang kanyang itsura. Sa tulong ng mga kakilala at online contacts, nakaakit siya sa ganitong paraan ng pagkuha ng pera at naging sugar baby ng ilang lalaki. Ngunit nang nagkapera na siya, hindi niya na inalala ang kanyang mga magulang. Sa panahong ito rin niya nakilala si Cho Hyun-soo na ayon sa investigasyon ay isang pimp na naghahanap ng mga kliyente para sa kanya. Nagsimula silang magtrabaho bilang magka-partner at kalaunan ay nagkaroon ng relasyon. Gumawa pa si Lee Eun-hae ng personal na listahan ng mga kliyente kung saan itinatala niya ang kanilang katangian at mga gusto. Bukod dito, nasangkot din siya sa pagnanakaw at iba pang gawaing ginagamit niya upang mas mabilis kumita. Dahil dito, madalas siyang mapunta sa police station at harapin ang sari-saring kaso. Mula pagkabata, 5 beses siyang humarap sa South Korean Juvenile Court at mahigit 10 beses na iniimbestigahan ng pulisya. Sa edad na 19, nabuntis si Lee Eun-hae at nanganak ng isang baby girl ngunit hindi malinaw kung sino ang ama. At kahit buntis na, patuloy siyang nagpupunta sa bars upang makipagkita sa mga lalaki. Pagkapanganak niya ng kanyang anak, iniwan niya ito sa mga magulang niyang may kapansanan habang siya ay nagpatuloy sa magulong lifestyle. Kahit malaki ang kinikita niya sa pagiging sugar baby at iba't ibang paraan ng pagkuha ng pera, magastos si Lee Eun-hae. Lagi niyang gusto ang pinakamahal at pinakamagarbong bagay kaya't wala siyang naipon. At kung paghahambingin ang itsura niya noong bata pa siya at sa mga litrato niya ngayon, kapansin-pansin na dumaan siya sa ilang cosmetic surgeries. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy siya sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki at kumikita ng malaki mula sa kanila. Noong 2016, nakilala ni Lee Eun-hae si Yoon Sang-yup na ipinanganak noong 1980 kaya 11 taon siyang mas matanda kaysa kay Lee. Sa mga litrato,
Lumilitaw si Yoon Sang-yup na mabait at simple at ganoon din siya sa tunay na buhay. Kilala si Yoon Sang-yup bilang isang masipag at maingat na tao. Nagtatrabaho siya bilang researcher sa isang malaking kumpanya sa South Korea kung saan siya ay nakatagal ng 15 taon at kumikita ng 64 million won bawat taon. Humigit kumulang 2.7 hanggang 2.8 million pesos. Bagamat hindi ito nagbigay sa kanya ng labis na kayamanan, ito ay itinuturing na maayos sa standard ng South Korea. Sa lahat ng paraan, pinagmalasakitan ni Yoon Sang-yup si Lee Eun-hae. Lahat ng hinihiling ni Lee ay laging tinutupad ni Yoon habang siya ay matipid at hindi labis para sa kanyang sarili. Ipinapasa niya ang buong sahod sa kanyang asawa at sa taglagas ng 2016, opisyal nilang inirehistro ang kanilang kasal. Sa normal na pananaw, ang isang babae na nakatagpo ng ganitong mabuting lalaki ay dapat magpasalamat. Ngunit para kay Lee Eun-hae, hindi iyon sapat. Ang hinangad niya ay hindi mabuting lalaki o maayos na pamilya, kundi mayamang kapareha. Pagkatapos ng kanilang kasal, patuloy siyang humihingi at kumukuha ng pera mula sa kanyang asawa at palaging nagtatagumpay sa bawat pagkakataon. Subalit ang sobrang pag-aalaga at indulgence ni Yoon Sang-yup ay hindi nagdala ng kaligayahan sa kanya. Sa halip, nagdulot ito ng trahedya. Hindi karaniwan ang kanilang pagsasama. Ang mag-asawa ay hindi tulad ng tipikal na magkasintahan. Matapos ang kasal, nagbigay ang mga magulang ni Yoon Sang-yup ng 100 million won. Kasama ang mga hiniram na pondo, nakabili sila ng isang magandang bahay ngunit hindi pa rin ito sapat para sa pagpapakita ng karangyaan ni Lee Eun-hae. Ginamit niya ang dahilan na ayaw niyang mag-commute ng matagal ang kanyang asawa para mapilitang magrenta si Yoon Sang-yup ng apartment malapit sa kanyang trabaho, kung saan siya naman ay nanirahan mag-isa. Ang bagong bahay ay inilalaan para kay Lee Eun-hae at sa kanyang mga kaibigan upang magtipon-tipon. Ang mag-asawa ay nagkikita lamang tuwing weekend. Ngunit kahit sa weekend, lagi siyang nakakahanap ng dahilan upang iwasan ang kanyang asawa. Dahil dito, ang kanilang pagkikita ay bumaba hanggang 1 beses sa isang buwan. Wala silang wedding ceremony o tradisyonal na bride procession. Sapat na sa kanila ang pagpirma sa marriage registration papers. Bago bumili ng bahay sa Incheon, hindi pa nakikilala ni Yoon Sang-yup ang pamilya ni Lee Eun-hae. Isang araw nang hindi niya mahanap si Lee, nagpasya siyang bumisita sa mga magulang nito at iyon lamang ang pagkakataon na nakilala niya ang pamilya. Ang dalawang pamilya at ang kanilang mga kamag-anak ay hindi kailanman nagkita. Sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ni Yoon Sang-yup, lagi siyang nakakahanap ng dahilan upang iwasan ito ni Lee Eun-hae. Sa kabuuan, ayaw niya na malaman ng iba na siya ay kasal. Mas nakapagtataka pa ang malinaw na kaibahan sa kanilang lifestyle. Habang si Lee Eun-hae ay madalas naglalakbay, nakikisalamuha sa mga kaibigan at madalas kumain sa labas, si Yoon Sang-yup naman, matapos ibigay ang lahat ng pera sa kanyang asawa ay kulang na sa pera para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Ayon sa kanyang mga kasamahan, naging malamig at tahimik siya matapos magpakasal. Dati, hindi siya nanghihiram ng pera ngunit pagkatapos ng kasal, madalas na siyang nanghihiram ng maliit na halaga sa mga kasamahan tulad ng 3,000 won, humigit kumulang 135 hanggang 140 pesos. Ipinapakita nito na labis siyang nagugutom na kailangan pang humiram upang makabili ng pagkain o tubig. Ang mga text messages na na-recover ng pulis mula sa telepono ni Yoon Sang-yup ay labis na nakakagulat. Nang ito ay ibahagi sa publiko, namangha ang buong South Korea sa kanilang nalaman. Halimbawa, noong ika-28 ng Hunyo, 2 araw bago ang kanyang pagkamatay, nagpadala si Yoon Sang-yup ng mensahe sa isang kasamahan. Sinabi niya na maaari pa siyang kumain sa cafeteria ng kumpanya kapag may pasok, ngunit wala siyang makain tuwing weekend. Kaya sa loob lamang ng 2 linggo, nabawasan siya ng 31 pounds. Ang sasakyan na kinuha niya sa hulugan ay ganap na ginagamit ni Lee Eun-hae
habang ang tungkulin ni Yoon bilang asawa ay magbayad ng buwanang hulog at gastos sa gasolina. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Yoon Sang-yup, hindi kailanman nasiyahan si Lee Eun-hae at patuloy na humihingi ng mas maraming pera. Para lamang mapaligaya siya, napilitan si Yoon Sang-yup na mangutang ng may patong na interes kabilang na ang mga online loan. Sa kabutihang palad, hindi niya itinuloy ang ilan sa mga transaksyon. Sa investigasyon, natuklasan ng pulis na ang perang nanggaling sa mga pautang ni Yoon Sang-yup ay napunta lahat kay Lee Eun-hae. Sa loob ng 2 taon mula nang sila ay magpakasal, humingi si Lee Eun-hae ng humigit kumulang 2 billion won o 90 hanggang 92 million pesos mula sa kanyang asawa sa iba't ibang dahilan. Maaaring sabihin na ang kasal na ito ay tuluyang nagbabago sa buhay ni Yoon Sang-yup mula sa isang tahimik at simpleng pamumuhay tungo sa ganap na pagkalugmok. Ngunit ang panlilinlang kay Yoon Sang-yup ay hindi pa ang sukdulan. May mas mabigat pa siyang plano. Mula pa lamang noong sila ay kinasal, nagsimula ng magplano si Lee Eun-hae. 5 buwan matapos ang kanilang kasal, nagsimula siyang bumili ng life insurance para sa kanyang asawa at kalaunan. 4 na insurance policy ang nakuha niya na may kabuuang coverage na 800 million won. Dahil sa paulit-ulit nakakapusan sa pera, madalas siyang mahuli sa pagbayad ng premium ngunit tuwing ilang araw na lang bago mag-expire ang mga palisiya, nababayaran niya ito ng sakto sa oras. Ipinapakita nito kung gaano niya pinapahalagahan ang insurance. Samantala, si Yoon Sang-yup dahil sa kanyang ugaling mapagkakatiwalaan at mabait ay hindi naghinala at patuloy na sinusunod ang kagustuhan ng kanyang asawa. Dumating ang ika-30 ng Hunyo taong 2019. 4 na oras bago tuluyang mag-expire ang 4 na insurance policy dahil sa hindi nabayarang premiums, naganap ang insidente. Sa mismong araw na halos mawalan na ng bisa ang mga pulisiya, pinili ni Lee Eun-hae ang oras ng gabi kung kailan mahina ang visibility at pinilit ang kanyang asawang hindi marunong lumangoy na tumalon sa tubig. Ang 2 ibang tao na kasangkot sa huling pangyayari ay parehong may lihim na relasyon kay Lee Eun-hae. Ang taong pinakamalapit sa lugar kung saan tumalon si Yoon Sang-yup ay walang iba kundi kasintahan ni Lee Eun-hae, si Cho Hyun-soo. Gayunpaman, nagpanggap siyang hindi napansin at hindi gumawa ng anumang hakbang upang iligtas si Yoon Sang-yup. Pagkatapos ng insidente, pumunta si Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo sa basement apartment na inuupahan ni Yoon Sang-yup na inuupahan niya ng 2 beses upang linisin at tanggalin lahat ng data sa kanyang computer. Natural na isinuko rin niya ang security deposit at agad na tinapos ang lease ng apartment. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na may mas nakakagulat pang impormasyon na lumilitaw. Lumalabas na si Lee Eun-hae ay matagal nang nagpaplano na patayin ang kanyang asawa. Noong Pebrero taong 2019 sa isang farm sa Yangyang Gangwon Province, hinaluan niya ng pufferfish poison ang pagkain ni Yoon Sang-yup. Ngunit hindi sapat ang bisa ng lason at si Yoon ay nagkaroon lamang ng sakit sa tiyan at sa kabutihang palad, nakaligtas sa tangkang iyon. Nakita rin ng pulis ang chat records sa pagitan ni Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo kung saan malinaw na nagreklamo si Lee tungkol sa sitwasyon. Noong Marso taong 2019, sa isang trout fishing spot sa Gyeonggi Province, aksidenteng nahulog sa tubig si Yoon Sang-yup na hindi marunong lumangoy. Sa panahong iyon, nakatayo lamang sa pampang si Lee Eun-hae at hindi gumawa ng anumang hakbang upang iligtas siya. Sa kabutihang palad, dumating ang isang kaibigan ni Yoon at nahila siya palabas ng tubig. Sa simula, inisip ng kaibigan na baka hindi marunong lumangoy si Lee Eun-hae kaya't hindi siya sumisid upang iligtas ang kanyang asawa. Ngunit kalaunan, sa isang video na ipinost ni Lee mula sa ibang outing, malinaw na siya ay may kakayahan at kumpiyansang lumangoy. Sa katotohanan, ang kasal na iyon ay isang bitag mula sa simula. Wala ni ang pamilya ni Lee Eun-hae o ang kanyang mga kaibigan ang nakakaalam na siya ay kasal. Kahit ang mga kaibigan na kasama niya sa Gapyeong Valley noong araw ng insidente ay hindi rin alam. Maliban sa kanyang kasamang si Cho Hyun-soo,
Walang nakakaalam na si Yoon Sang-yup ay asawa ni Lee Eun-hae. Kapag ipinapakilala niya ang kanyang asawa, tinutukoy niya ito bilang isang malapit na kaibigan. Sa puntong ito, itinuturing na kumpleto na ang investigasyon sa kaso ni Yoon Sang-yup, ngunit nagpatuloy ang investigasyon kay suspect na si Lee Eun-hae. Nadiskubre ng pulis na maaaring may koneksyon siya sa iba pang krimen. Bago pakasalan si Yoon Sang-yup noong 2016. Bago makilala si Yoon Sang-yup, si Lee Eun-hae ay dati nang ikinasal sa dalawang lalaki at kapansin-pansing parehong nagdulot ng trahedya ang kanilang relasyon. Noong 2010, ang kasintahan niya noon na si Tim ay nasangkot sa aksidente sa Sepo intersection sa Incheon. Matapos nito, nakatanggap si Lee Eun-hae ng malaking insurance payout. Noong 2014, nagbakasyon siya sa Pattaya, Thailand kasama ang kanyang fiancé na si Mr. Lee. At sa isang scuba diving trip, nalunod ang kanyang fiancé at muli ay nakatanggap si Lee Eun-hae ng insurance payout. Sa pagitan ng 2016 at 2019, nakilahok si Lee Eun-hae sa ilang iba pang insurance fraud schemes na nagbigay sa kanya ng malaking kita sa parehong paraan. Noong 13 ng Disyembre taong 2021, sinumiti ng prosecution sina Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo para sa interogasyon. Nang tinawag sila sa ikalawang pagkakataon, bigla silang nawala na nagdulot ng malawakang manhunt. Noong 30 ng Marso taong 2022, naglabas ang South Korean police ng opisyal na arrest warrant laban kina Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo na inakusahan ng murder at insurance fraud. Nagdulot ang kaso ng malakas na reaksyon ng publiko sa South Korea at marami ang nagtanong kung bakit natagalan hanggang 2022 bago lumabas ang kaso kahit nangyari na ang insidente noong 2019. Marami rin ang nagtaka kung wala bang nakaramdam ng kakaiba kay Lee Eun-hae noon. Sa katotohanan, may sospetsa na noon pa man at ilan sa mga tao ay nagsimula ng magsiyasat. Mayroon ding mga diskusyon tungkol sa kaso online at ilang tao ang nagduda kay Lee Eun-hae. Subalit sina Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo ay napakaaktibo sa internet at mabilis nilang iniulat ang anumang negatibong komento. Dahil dito, ilang videos at post ang natanggal at sa ilang pagkakataon, pinilit pa ang ilang tao na magbayad ng danyos. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling lihim sa publiko ang kaso hanggang ngayon. Sa katotohanan, ang muling pagsisiyasat ng pulisya ay malaking epekto ng walang humpay na kasakiman ni Lee Eun-hae. Lumapit siya sa isang television program upang akusahan ang insurance company na malamang ay hindi niya naisip na sa paggawa nito, nagsimulang ipakita ang kanyang sariling sala. Ang kaso ay nagdulot ng malawakang coverage sa media at nagpasimula ng malawakang online search para sa mga suspect. Noong 12 ng Abril taong 2022, nakatanggap ang Busan Police ng tip na may nakakita kina Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo sa isang restaurant sa Gimjong, Busan. Agad na nagmadaling pumunta ang pulis sa lugar, ngunit sa kasamaang palad, hindi ang dalawang suspect ang nakita roon. Dahil ito ay nasa tuktok ng COVID-19 pandemic, lahat ay may suot na maskara kaya't mahirap makilala ang mga tao. Subalit hindi rin tuluyang nasayang ang paghahanap. Nang imbestigahan ng pulis ang lalaking kahawig ni Cho Hyun-soo, nadiskubre nila na isa rin siyang fugitive sa ibang kaso. Sinubaybayan ng South Korean police ang bank accounts at phone signals ni Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo. Ngunit simula nang ilabas ang arrest warrant, hindi na ginamit ng dalawa ang kanilang accounts o telepono na nagpapakita na maayos silang nakapaghanda para sa pagtakas. Nakakatuwa ring malaman na bukod sa mga organisasyong tumutulong sa pulisya, may lumitaw na ilang fan groups na sumusuporta kay Lee Eun-hae. Sa wakas, noong 16 ng Abril taong 2022, nahuli ng pulisya sina Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo. Iniulat ng South Korean police na simula ng unang bahagi ng Abril, nagsubaybay sila sa lugar malapit sa Samsung Station sa Line 3 ng Seoul Metro sa Goyang, Gyeonggi Province at nakita ang mga imahe ni Lee Eun-hae at Cho Hyun-soo. Dahil dito, pinalit ng pulis ang kanilang paghahanap at sinimulang magsagawa ng metodological na pagdakip.
Habang papalapit na sila sa kinaroroonan ng mga sospek, nakatanggap ang pulis ng biglaang tawag mula sa ama ni Leon Hay na nagbibigay alam na ang dalawa ay nagtatago sa isang kalapit na office building. Agad na dumiretso ang pulis sa lugar at nahuli ang mga sospek sa isang bagong tayong office building sa Dokyang District, Goyang. Nang sila ay mahuli, parehong halos wala ng lakas at malaki na ang pagbabawas ng timbang. Ang tanging dala nila ay ilang bote ng tubig at sa panahon ng interogasyon, ibinahagi nila na palagi nilang pinipili ang mga mataong lugar sa lungsod para magtago. Naniniwala sila na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Pagkatapos ng kanilang pagkaaresto, pareho silang dinala sa lokal na prosecutor's office sa Incheon. Noong ika-10 ng Oktubre taong 2022, humiling ang mga prosecutor ng life sentences para kina Leon Hugh at Cho Hyun-soo dahil sa maraming tangkang pagpatay kay Yoon Sang-yup at insurance fraud. Binigyang diin nila na pinlano ng dalawa na itago ang pagpatay bilang aksidente upang maitakip ang kanilang krimen. Noong ika-26 ng Abril taong 2023, hinatulan ng Seoul High Court si Leon Hay ng life imprisonment para sa murder at conspiracy to commit murder. Ang kanyang kasintahan at katuwang na si Cho Hyun-soo ay hinatulan ng 30 taong pagkakakulong. Hindi sumang-ayon si Leon Hay sa hatol at nag-apela noong ika-1 ng Mayo taong 2023, ngunit tinanggihan ang kanyang apela. Sa hatol na ito, formal nang nagsara ang kaso. Ang trahedyang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ay ayon sa nakikita. Minsan, ang kasakiman at panlilinlang ay pwede talagang sumira sa buhay ng tao. Ipinapakita rin ito kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri, pagkakaroon ng tamang impormasyon at pagtatanong kapag may nararamdaman tayong kakaiba. Sa huli, maaaring magtagal bago dumating ang hustisya pero mahalaga ang pananagutan. Naway magsilbing paalala ang kasong ito na protektahan ang sarili, ang mga mahal sa buhay at laging hanapin ang katotohanan. Kung umabot ka sa part ng video na ito, maaari mo bang ikomento kung taga saan ka at anong oras mo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers? Ano ang iyong saloobin tungkol sa nakakagulat na kasong ito sa South Korea? Ibahagi ang inyong opinyon sa komento sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood. Kung gusto mo pa ng mas maraming investigative stories gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na uploads.